Floyd POV. Wala pa rin ako sa sarili nang abutan ako ni Jaime ng isang baso ng brandy. May stocks ang loko sa loob ng opisina niya. Binalikan niya ako matapos akong iwan ni Francesca sa opisina niya. Naabutan niya akong nakatayo lang doon. Hindi ko magawang igalaw ang anumang bahagi ng katawan ko dahil sa pagkabigla. Uminom ka, makakatulong yan para kumalma ka. At kapag handa ka na, ikwento mo nang nangyari. Mahinahon niyang sabi habang sabay na inaabot ang cellphone. Yes, pinauwi ko na si Miss Moretti. Kailangan niya ng oras at pahinga. Salamat. Pagkababa ng tawag, umupo siya sa harap ko at uminom kasama ko. Doon lang sa pangatlong baso ko nakalabas ang mga salita. Hindi ko akalain na sa ganitong tagpo pa kami muling magkakaroon ng pagkakataon na mag-usap ng kababata ko. Sinira kong lahat, Jaime. Ako mismong bumasag sa tanging bagay na nagpasaya sa buhay ko. Mahal ko siya, pero ngayon, galit na galit siya sa akin. Ang tanga ko. Tahimik na humigop si Jaime ng alak bago nagsalita. Kailan ka pa naging taong sumusuko sa unang pagsara ng pinto? This is not the Floyd I knew since childhood. Tinignan ko siya na parang may 5 ulo. Hindi ba niya naintindihan? Galit sa akin si Francesca. Ang babaeng mahal ko ay halos itaboy ako. Hindi lang siya galit, galit na galit. Lubusan. Tatawagan ko na si Hugo. Pupunta tayo sa bahay ko. Doon ka na lang uminom hanggang siya, malimutan mo yan. Aniya habang tumatayo. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Hindi ako nagtitiwala sa driving skills mo ngayon. Inabot kong susi at habang naglalakad kami palabas, tinawagan niya si Hugo. Saktong pagdating namin sa bahay niya, kararating lang din ang kotse nito. Bro, ano nangyari sa'yo? Mukha kang binangungot. Bungad ka agad ni Hugo. Halatang gulat sa itsura ko. Kasi naman mukhang sinipa siya ni Francesca paalis ng opisina ko. Dagdag ni Jaime. May halong ngisi. Akalain mo yun? Ang astig na Floyd Russo, tinaboy ng isang babae. Sinuklian ko sila ng masamang tingin. Pumasok na nga tayo. Gusto niyo marinig ang buong kwento, hindi ba? Pagkapasok namin sa bahay niya, naglabas si Jaime ng inumin at merienda. Tumambay kami sa game room niya at hindi sila nag-aksaya ng oras sa pang-usisa sa akin. At ako naman dahil sa mga kababata ko sila at hindi ibang tao sa akin ay kinuwento ko lahat. Lahat ng sinabi ko kay Francesca. Kung paano niya akong tinanggihan ng walang pag-aalinlangan at kung paanong ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagtatapos. Nasaktan ko siya at alam kong hindi niya ako mapapatawad. Parang basura ako ngayon, umiiyak na parang bata. Nilamon ng pagsisisi at kahihiyan. Ano talagang gusto mo kay Francesca, Floyd? Yung totoo ha? Tanong ni Jaime. Malamig ang tono habang umiinom ng beer. Siyang mahal ko, Jaime. Matapos yung babae noon sa ball, yung bigla na lang nawala, wala na akong naramdaman pa kahit na kanino. Parang multo na lang ako. Tapos dumating si Francesca sa kumpanya ko. Maganda, matalino, matatag at suot ang mga bestida na parang para lang talaga sa kanya na ginawa't na baliw ako. Hindi ko na malayang nahulog na ako. Ngayon wala na siya. Para kung wala na ring silbi. Napabuntong hininga si Hugo, biglang naging seryoso. Di may malaki kang problema at huwag kang mag-alala, kasama ako dyan. Dapat pinigilan kita pero nadala rin ako ng peking email na yun. Malamang pati sa akin galit yun. Pero si Francesca, malakas yan. Pinalaki ang anak na mag-isa. Hindi humingi ng tulong kahit na kanino. Masasaktan siya? Oo. Pero hindi siya papayag na masaktan siya ulit. Akala mo hindi ko alam? Pasigaw ko sagot. Alam ko mali ako. At ngayon ako magsasuffer. Hindi niya na ako mapapatawad. Habang buhay ko na itong dadalahin. Ay sus, tama na yung pa-victim mo. Saad naman ni Jaime na may halakak. Matagal na tayo magkaibigan, Floyd. May niti ng ulo mo, oo. Matigas ang ulo mo. Alam namin pero duwag ka. Hindi ka kailanman naging ganon. Tama siya, dagdag ni Hugo. Naalala mo pa yung babae no na bigla na lang naglaho? Naghanap ka sa buong Pilipinas. 3 private investigator ang kinuha mo. Umayaw ka lang noong sinabi ng huli na walang pag-asa. Kung hindi pa dedication ng tawag doon, ewan ko na lang. Yun ngang punto ko, nasa dilim ako nun. Pero dumating si Francesca at nagbago ang lahat. Ang saya-saya ko. Parang ang sarap mabuhay. Pati ang anak niya malapit na sa akin. Hanggang sa sinira kong lahat. Bulong ko, walang laman ang boses. Malaking sablay nga no, ani Jaime na natatawa. At gusto kong laslasin ng Danica kung hindi ko nga alam ang istorya. Isipin kong kay Danica ka may atraso. Pero eto lang, nasasaktan pa si Francesca ngayon at kung nasasaktan pa siya, ibig sabihin may nararamdaman pa siya para sa'yo. Papayag ka bang tapusin to na hindi ka malang lumalaban?
Tumingin ako kay Jaime. Sa dami ng pang-aasar niya sa akin kanina pa, ito lang ang sinabi niyang may sense. Oo nga, hindi pa nga ako sumusubok. Bakit ba pinanghinaan na ako ng loob? Tinanggap ko na lang na tapos na. Pinapatay ako ng konsensya ko. Pero tapos na yon. Hindi na ako papayag. Alam ko napakabobo ko. Pero titigil na ako doon. Lalaban ako. Hindi siya makikipagkita. Ayos lang, maghihintay ako. Mag-iisip ako ng paraan. Kailangan ko lang ng plano. Sabi ko habang bumibilis ang takbo ng isip ko at kailangan ko kayong dalawa para mas maging effective. Teka, bakit kasama kami? Tanong ni Hugo. Ikaw lang naman ang manunuyo. Mga kaibigan ko kayo hindi ba? Kung hindi niyo ako tutulungan para saan pat naging mga kababata ko kayo. Ayan, yan ang Floyd na kilala ko. Masiglang sabi ni Jaime habang tinataas ang bote para mag-toast. Doon na rin kami nagpalipas ng gabi. Nag-iisip kami kung paano kumaling mahanap ang daan pabalik sa puso ni Francesca. Hindi ako pwedeng sumuko. Minsan na akong sumuko kaya hindi na pwedeng maulit yun ngayon. Pagod na ako, magulo ng buong linggo at halos hindi na ako makatulog ng maayos sa patong-patong ng mga isipin. Gabi-gabi akong umiiyak bago matulog. Buti na lang at magkahiwalay ang mga silid namin, kaya hindi ko sila naistorbo at nang makita ko si Floyd kahapon, lalo lang akong gumuho, yung konting lakas na pinipilit kong buuin, wasak na naman. Good morning, bestie! Kamustang pakiramdam mo? Tanong ni Danica pagpasok ko sa kusina. Hinawakan niya ang pisngi ko para bang sinusuri kung okay pa ako. Pakiramdam ko para na akong guguho. Danica, yung makeup lang nagtatago ng eyebags ko. Ubus na ako. Sobra. Tumunog ang intercom kaya siyang sumagot habang pinapakain ko si Liam. Tahimik akong nakaupo sa mesa. Pinapanood ang anak ko. Siya na lang ang tanging nagpapakalma sa akin sa tuwing tinitignan kong mga mata niyang kulay hazel. Para bang bumabagal ang tibok ng puso ko. Napangiti siya sa akin. Malaki, totoo, puno ng saya. Kahit na saglit nakahinga ako ng maluwag. Si Mommy, ikaw ang pinakamahal niya sa buong mundo, baby. Bulong ko sa kanya. Pumalakpak siya, tumawa tapos nag-flying kiss pa sa akin. Bumalik si Danica hawak ang isang napakalaking bouquet ng pulang tulips. Halos hindi ko na siya makita sa lapad ng dala niyang bungkus ng mamahalin at imported na bulaklak. Para sa'yo to, sabi na nag-deliver. Umasa pa ako na sa akin nung una, sabi niya, nakangiti pero may kilig sa mata. Ang ganda ng mga bulaklak, matingkad na pula. Nakalagay sa isang kristal na vase at may satin na laso. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa ako nakakatanggap ng bulaklak na ganito kaganda. Hindi pa nga ata ako nakakatanggap ng bulaklak, period. Hawak-hawak si Liam, sumunod ako kay Danica papunta sa sala. Dito natin ilagay para hindi mahila ng gwapo kong inaanak ang mga bulaklak ng mommy niya. Ang ganda talaga nila, bulong ko habang humihinga ng malalim. Promise, huwag mo itatapon ha. Ilalagay ko sila dito sa living room, sabi ni Danica na may pakit na mata. Magpipicture na muna tayo. Ako lang pala kasi wala ka namang social media. Hindi natin yan itatapon, sagot ko kaagad. Wala namang kasalanan ng mga bulaklak sa akin, sa kasayang siguradong mahal ang bili nila dyan. Pero may card ba? May kutob na ako kung sino nagpadala, pero kailangan ko ng kumpirmasyon. Inabot ni Danica ang card, binasa kong pamilyar na sulat sa kamay. Aking mahal na Francesca, ang tulips ay simbolo ng perpektong pag-ibig na ikaw ang akin. Nagkamali ako at buong buhay ko itong babawiin, kahit na habang buhay pa. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Always yours, Floyd. Muling tumulong mga luha ko, ayoko na sanang umiyak pero hindi ko mapigilan. Kinuha ni Danica ang card, binasa rin at niyakap ako ng mahigpit. Pati sakit ko nakikihati din si Danica kaya lalong ako lang nagalit. Walang hiya siya, hindi niya pwedeng gawin to sa akin, bulong ko habang nakasubsob sa balikat niya. Hindi ako madadala sa mga bulaklak, tapos uulitin niya lang. Ano ko bali? Francesca, halata namang mahal mo pa rin siya at sa totoo lang, halatang mahal ka rin ng gago. Kahit naman pinagbantaan ko siyang lalaslasin ko siya, boto pa rin ako sa kanya. Aniya, baka oras na para isipin mo na patawarin mo na siya, kaysa pahirapan mo lang ang sarili mo. Danica naman, hindi ko basta pwedeng kalimutan ang lahat ng sinabi niya. May dangal pa rin naman ako. Pero hindi siya sumusuko at aminin mo halata namang nagsisisi siya. Hayaan mo siyang magdusa? Iritadong sagot ko habang nakakrus sa mga braso. 2 araw lang yan, makakalimutan niya na ako. Pustahan pa tayo. Kahit punuin pa niya ng bahay ng bulaklak. Hindi ako sigurado dyan, sagot ni Danica na may simangot. Pero paano kung hindi siya sumuko? Baka kainin mo mga sinabi mong yan. Susuko rin yan, matigas kong sagot habang pinupunasan ng mga luha.
Tara na, ihatid na natin si Liam sa daycare. May trabaho pa tayo. Hindi pwedeng maantalang araw natin dahil lang sa isang mokong. Pagdating namin sa opisina, mahigpit 20 tawag ang natanggap ko sa cellphone ko. Hindi talaga tumitigil si Floyd, nakakairita na. Hindi ko na tinitignan kung siyang tumatawag, diretso reject lang ako ng reject. Pag-upo ko sa desk ko, dumating na naman si Mr. Santos, ang boss kong palaging may paham, habang naglalakad at ang salamin ay laging dumudula sa ilong. Mukha siyang mabait at mukhang hindi gagawa ng hindi matino. "Oh, Francesca, kamusta ka?" tanong niya. Sincere ang tono. "Okay naman po sir, salamat sa pag-aalala. Mabuti naman, sasamahan mo ko sa meeting mamaya. Big client, security software presentation ito. Si Mr. Versosa mismong magrekomenda na ikaw ang isama ko," sabi niya. "Maalam ka daw dito." "Salamat po sir, ihahanda ko kaagad ang proposal at ipapasa sa inyo." Sa totoo lang, salamat sa trabaho ko, nakakalibang. Madali lang ang mga task at ang mga office mates ko, masayahin at approachable. May mga dumadaan para kamustahin ako at sinama ko ni Isla para magkape. Ang team dito sa Versosa Holdings ay tinanggap talaga ako ng buo. Hindi ko inaasahan yon pero sobra ako nagpapasalamat sa mainit nilang pagtanggap. Pagpatak ng tanghali, tapos ko ng proposal. Tuwang-tuwa ang boss ko. "Ang galing mo, Francesca. Ang linis ng gawa mo." Aniya habang nakangiti na parang proud na ama sa anak. Nag-lunch kami ng team. Masaya sila at puro kwela. Si Islay mabilis kong naging kaibigan pero aminin ko, miss ko si Josh. Iba pa rin kapag kasama mo yung matagal mo nang kilala. Maya-maya pa sinanyasan na ako ng boss ko para sa meeting. Habang nasa elevator kami, pinag-usapan namin ng software. Ang Versosa Holdings, kilala sa corporate systems. At itong bagong software na ito, real-time auditing. Kaya mag-flag ng problema agad-agad. Sa isip ko, sana nagkaroon ng ganito noon sa kumpanya ni Floyd. Baka naiwasan pang gulo. Pero hindi ko na problema yon. Binuksan ni Mr. Santos ang pinto ng conference room para sa akin. At sa pagpasok ko, nakita ko siya. Si Floyd na naman. Pagpasok ko sa conference room, agad kong tinignan ang mga mukha sa paligid ng mesa. Nandun si Mr. Santos, ang boss ko ngayon. Kasama si Danica at si Mr. Versosa, pero nandun din sina Floyd, Hugo, Josh, Arabella at si Mr. Suarez. "Ano to? Anong meron?" Napatingin ako kay Mel pero nagkibit balikat lang siya. Mukhang pareho kami na walang idea sa mga nangyayari. Tinuro ni Mr. Versosa ang isang bakanting upuan katabi ni Floyd. Sa lahat ng mababakanting upuan, yun pang bakante. Seryoso ba siya? Nanikip ang dibdib ko. Sigurado ako na may kinalaman na naman ito sa mga pakana ni Floyd. Malamang, isa lang itong dahilan para kausapin ako. Hindi ako naniniwalang interesado talaga siya sa pagbili ng software. Pero nagdesisyon ako na maging professional. Kung tutuusin, pagkakataon ko na rin to para ipakitang kakayahan ko kahit nasa gitna ng tensyon na hindi ako magpapa-apekto sa kanya at sa mga tricks niya. "Francesca, please," wika ni Mr. Versosa na para bang nababasang iniisip ko. "Alam kong mahusay ka. Kaya kita pinatawag dahil may karanasan ka sa Russo Group at alam mong mabuti ang mga suliraning kinakaharap nila. Yes, kinakagala kong tumulong sa abot ng aking makakaya." Naupo ako at agad na nagbagong aura ko mula sa personal na kaba, naging formal at kalmado ako. Sinimulan ni Mr. Santos ang presentation at sinabayan ko siya sa pagbibigay ng teamwork namin. Magaan at natural na magsimula ng Q&A, sinagot ko lahat ng tanong na may kumpiyansa. Napansin kong mapagmalaking ngiti ni na Mr. Santos at Mr. Versosa. Tahimik na nagkatinginan sina Floyd at ang team niya para bang humihingi ng opinyon sa isa't isa. Hindi ko ginusto to pero ngayon ay mas malaki ng pakinabang ng ibang kumpanya sa akin kaysa sa kanila. "Napakahusay Floyd, mukha talagang secure ito. Itong kailangan mo, malaking tulong to sa kumpanya ninyo," ani Mr. Suarez, tsakang tinig. "Sang-ayon ako, hindi ko akalaing ganito ka-advance ang system nyo, Jaime," dagdag ni Hugo. "Well done, Jaime," ani Floyd. Gamit ang malalim at siguradong boses niya, yung boses na ginagamit niya tuwing nasa business mode siya. "Send us the proposal. Let's close this deal." Namahagi ng proposal si Danica. Wala ng pag-alinlangang, pabor silang lahat at malaking bahagi ng close deal ay ang presentation namin. Pipirmahan ang kontrata sa susunod na linggo. Done deal na yon kung tawagin sa business world. Pagkatapos ng meeting, gumaan ang atmosphere. Nagkukwentuhan ng lahat. Isa-isa silang lumapit sa akin, yumakap at humalik sa pisngi at sinabing na-miss daw nila ako. Namimiss ko rin naman silang lahat sa dati kong opisina pero iba ng sitwasyon ngayon.
Si Floyd lang na natiling nakaupo, nakatingin lang mula sa hindi kalayuan. Francesca, alam mo bukas ng despedida ni Arabella hindi ba? Tanong ni Josh habang hinila ako sa likod ng conference room. Alam ko, mamimiss ko talaga siya, sagot ko. Biglang kumirot ang dibdib ko dahil malalayo na siya sa amin. Lahat tayo pero malaking opportunity yun para sa kanya. At monthly pa rin siyang bibisita kasama yun sa agreement nila sa London office. Ang galing nga eh. Hindi ko alam yun, bigla ako nakaramdam ng gaan kahit napapano dahil may pagkakataon pa rin kaming magkita. Maganda kung ganyan ang setup nila. Invited ka, ikaw at si Danica. Huwag ka namang mawala doon. Josh, ano kasi, parang hindi ko talaga kayang pumunta. Ayokong tumapak ulit sa kumpanyang yon, baka paalisin lang ako ulit ng harap-harapan. Walang magpapalaya sa'yo, sagot niya kaagad. Alam ng totoo, hindi ka dapat hinusgahan sa simula pa lang. Baka nga, pero masyado ako nasaktan, lalo na sa mga sinabi ni Floyd at sa tingin ni Hugo sa akin noon. Ayokong balikan yon. Pretty woman, sinabon ko ng boss ko tungkol dyan. Ang tanga niya na hindi ka pinagtanggol. Si Sir Floyd, naku, wag na nating simulan, pero please, para kay Arabella na lang. Nag-alinlangan ako. Sige, pag-iisipan ko. Salamat sa imbitasyon. Miss ko na rin ang lunch breaks natin. Pag-amin ko. Di ayusin natin yan. Saturday, nilibre kita sa lunch. Ipapakilala kita sa misis ko. Mas galit pa yun kina Floyd at Hugo kaysa sa akin. Certified kakampi mo yun, natatawang sabi ni Josh. Excuse me Josh, pero isa sa mga jerk na yun ay gustong humingi ng tawad. Biglang sabat ni Hugo mula sa likuran namin, napatingin sa akin si Josh at umalis. Sir, hindi mo na kailangan humingi ng tawad, sabi ko kaagad, kahit na may kirot pa rin sa loob ko. Kailangan ko. Tinuring kitang kaibigan pero hindi kita pinanindigan. Patawad kung naging duwag ako. Naintindihan ko naman. May hawak kang ebidensya, mukhang ako talagang may sala. At kapatid ng turing mo kay Floyd, naintindihan ko kung bakit siyang pinanigan mo. Pero hindi rason yun para talikuran ng tama. Dapat naging katulad ako ni Arabella, Josh at ni Suarez. Hindi kinila pinagdudahan kahit na saglit. Tapos na yon, let bygones be bygones. Hindi pa yun tapos sa akin. Hindi habang hindi ko naririnig na pinapatawad mo ko. Please, sige na, huwag mo nang dibdibin. Sagot ko sabay ngiti ng kaunti. Wala na yun sa akin. Ibig sabihin pupunta ka sa party? Baka pati sa kumpanya, bumalik ka na. Hindi na ako babalik kahit na kailan. May conviction ang sagot ko. Pero akala ko ba pinatawad mo na ako? Gulat niyang tanong. Pinatawad oo, pero hindi ibig sabihin babalik ako. So kailangan ko pa rin maglupasay sa paanan mo para sa full forgiveness? Hindi na kailangan ng drama, Hugo. Okay na tayo. Kung ganun, tandaan mo to. Hindi pa kami sumusuko. Babalik ka rin sa amin balang araw. Kumindat siya sabay dagdag. Oh, isa pa pala, dala ko yung sweldo mo. Pinaghirapan mo yon, kaya iyo yon. Hindi ko tatanggapin yan, huwag mo na akong pilitin. Ayokong tumanggap ng kahit na ano mula sa inyo. Ayokong magkaroon pa ng panibagong gulo. Matigas kong sagot. Ang taas ng pride mo, Francesca. Mas mataas pa sa'yo, napailing siya. At karapat dapat lang, pero nakakalungkot. Sinira namin ng isang bagay na sobrang ganda. Pero babawi kami. Ibabalik ka rin namin, makikita mo. Binulsa niya ang tseke, ngumiti ng kaunti, at tumalikod palabas. Napailing ako habang nakangiti. Hindi ko napigilang mapangiti.